Good day guys, at ngayon po ay ang ating pang-anim na vlog patungkol po dito sa aming Baguio Adventure. Tinagurian ng Baguio City bilang summer capital of the Philippines at City of Pines dahil sa taas nito at sa dami ng taong namamasyal dito. Para takasan ang init sa mababang lugar lalo na kapag summer, maraming turistang pumupunta dito at napakarami din pong pasyalan at mga tourist spot dito na napakaganda. Pwede kayong mag-relax at maglibang kasama ang buong pamilya. Unang-una nga po rito na pwede nyo puntahan ang Igorot Stone Kingdom na malapit lang po dito sa Baguio City, Tamawan Village. Ito pong Mirador, Heritage and Eco-Spiritual Park, Burnham Park at marami pa pong iba. At siyempre po di mawawala ang isa sa kilalang pasyalan dito na punong-puno ng kwentong kababalaghan. Kaya sama-sama nating alamin ang kwento tungkol dito sa Diplomat Hotel dito sa Baguio. Pero bago po natin gawin yan, papakilala muna po natin ang ating channel. So let's go! Kung ating pagmamasdan, ang lugar na ito ay para lang isang normal na lugar kung saan may isang malaking bandonadong gusali. Pero para sa mga residente na malapit dito at sa mga taong nakakaalam, ang tunay na kwento ng Diplomat Hotel, ito ay isang lugar na may brutal at madilim na nakaraan na hanggang sa ngayon ay nire-respeto ng karamihan, kung kaya naman patuloy itong dinadayo o binibisita ng mga turistang nagpupunta dito sa Baguio. Ang kwento ng Diplomat Hotel ay isa na siguro sa pinakasikat na urban legend dito sa Pilipinas. Napakaraming kwentong kababalaghan ang bumabalot sa lugar na ito. At sa hanggang ngayon ay pinag-uusapan at talagang pinaniniwalaan ng mga tao. Ang kwento nga po dito ay pinakita na rin sa Jessica Soho TV program. At napakarami po nilang mga kababalaghan na pinakita doon sa kanilang programa. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam, ito po nung una ay hindi pa Diplomat Hotel ang tawag kundi Dominican Hill and Retreat House dahil itinayo po ito sa taas mismo ng Dominican Hill para magsilbing bahay na bakasyonan ng Dominicano, Dominican Order ng Simbahang Katoliko. Sa madaling salita ay bahay bakasyonan ng mga pare, madre at lahat ng mga tao na naglilingkod sa simbahan. Nagsimula itong itayo noong 1913 at pinasinayaan noong 1915 kung saan naging isa din itong seminaryo o ginawang Colegio del Santissimo Rosario. Ngunit kakunti lang po ang nag-enroll na estudyante dito o seminarista nung panahon yun, kaya di kalaunan ay pinasara din nila ulit. Di nagtagal, ang Pilipinas ay sinakop ng mga Hapon noong World War at dito nag-umpisa ang pang-aabuso at karumal-dumal na gawain ng mga sundalong Hapon. At makikita nga po natin dito sa lapida, ayan po, dito nakalagay kung kailan siya ginawa. Balik po tayo sa ating istorya. Ayon sa mga kwento, ng matagpuan daw ng mga sundalong Hapon ng lugar na ito, ay tinipon nila sa isang kwarto yung mga taong nakatira dito dahil ito po dati noong panahon ng gera ay dito po nagtitipon-tipon at nagtatago ang hindi lang mga pare kundi pati na mga sibilyan. Kaya nga po nung nakita sila ng mga Hapon ay tinipon sila sa isang kwarto at ibig sabihin noon lahat po ng mga nakatira dito, pare, madre, at doon nag-umpisa ang kanilang kalbaryo kung saan dito po ginahasa ang mga madre, mga kababaihan, brutal na pinatay at pinugutan ng ulo ang mga kalalakihan, mga pari, at pati ang mga bata ay hindi nakaligtas na pinatay din ng mga ito. At ayon nga po sa istorya, may mga babae din po silang itinira, hindi nila pinatay upang magsilbi nilang katulong, parausan at tumagal din po ng mga ilang buwan. Yun dati nilang buhay na payapa ay napalitan ng malagim at trahedya sa kamay ng mga sundalong Hapon.
At yun nga po sa istorya, di nagtagal ay natalo ng Amerikanong sundalo ang mga Hapon, kaya yung mga sundalong naiwan dito sa loob ng Diplomat Hotel ay mas pinili na lang nilang magpakamatay kaysa magpahuling buhay sa mga Amerikano. Ibig sabihin, marami ang namatay sa lugar na ito, kaya maraming kwentong nakakatakot o kababalaghan na ang nabuo dito sa lugar na ito, lalo na yung mga turista na nakaranas daw ng pagpaparamdam sa kanila ng mga kaluluwa na naiwan sa hotel na ito. At noon nga pong 1973, napasakamay naman po ito ng isang kumpanyang nagngangalang Diplomat Hotel Incorporated. Nabili po nila ito at muling ipinagawa, at yun nga po noon ay pinangalanan itong Diplomat Hotel. At ang negosyante na namamahala rito ay nagngangalang si Agapito Agpoa. Inoperate nila ang hotel simula 1973 hanggang 1987. So around 14 years din po, at sa hindi inaasahang pangyayari after 14 years, inatake po ito sa puso at kalaunan ay pumanaw na din. Kaya pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay tumigil na din po ang operasyon ng hotel at tuloy na itong naabandona. At dahil nga po wala nang namamahala rito, kaya nag-umpisa na pong nasira ito, ngunit ang nasirang gusali ay baliwala din naman po sa mga turistang nagpupunta dito, dahil sa magandang kwento at kasaysayan nito ay lalo pa po itong dinadayo ng mga turista. Ang ibang pumupunta dito ay sa gabi, mapalokal po o turistang vlogger ay nagpupunta dito para masubukan nila at mapatunayan kung totoo ba ang mga paranormal activities na nagaganap sa hotel na ito. At ayon nga sa ilang turista na nakarating dito sa lugar na ito, pagpasok mo pa lang daw dun sa gusali ay mararamdaman mo na kaagad ang negatibong enerhiya na nakabalot sa hotel na ito. At siyempre mas nakakakilabot pa dahil sa malamig ang klima dito sa lugar. At kapag nasa loob ka na daw ay makakarinig ka ng mga boses na umiiyak at may lumalakad din kahit wala namang ibang tao doon. May ilan din namang nakakuha ng video o litrato ng pari na pugot daw ang ulo, at kapag nakita mo ay talagang kikilabutan ka. So guys, sana po ay meron kayong konting natutunan tungkol sa aking kwento about dito sa Diplomat Hotel. So ngayon po ay iikutin po natin ng konti yung bandang likod. Napakalawak din po nito at malawak din po ang garden nito sa bandang likod. Kaya halina po kayo at libutin natin saglit ang Baguio City Heritage Hill and Nature Park na ngayon po ay kilala sa tawag na Diplomat Hotel.
habang pabalik na nga po pala kami sa sasakyan, ay napansin ko itong simbahan ng Israel dito na may nakasulat na Jerusalem. Kaya lang po ay bawal ditong pumasok. So, kinunan lang po natin ng video at dito nga po sa wall ay may nakasulat na 10 Commandments. At ngayon nga po guys ay babiyahin na ulit tayo at sa ating pong pagbiyahe nga pala ay nadaanan po natin itong colorful house dito sa Istobosa. Ito po ay isang sikat din na lugar na dinadayo dito. Makikita nyo po yung mga bahay na talagang napaka-colorful. Kaya huminto lang po kami saglit at para makuna natin ang video ito dito sa may tabi ng kalsada. At ito nga po makikita nyo ang nakasulat na Colors of Istobosa dito po sa La Trinidad, Benguet, Baguio. So that's all for today guys, and see you on my next video. Thank you for watching. Babush.